Ito yung lalaking inabutan ng kanyang takdang araw sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay sa tuktok ng Mount Everest. At ito po yung mga samot-saring comment na mababasa nyo dahil siya ay nag-trending sa kanyang ginawa at yung iba ay tinatawag pa siyang hero dahil sa isang Pilipino na gustong makamit na makaakyat sa tuktok ng Mount Everest. At ang iba naman ay nanghihinayang sa kanyang buhay dahil wala na, sinasabi ng iba ng mga nagko-comment ay istorya na lang siya. Anong pakinabang daw na maakyat niya nga ang bundok na yon, ma-achieve niya man ang kanyang goal. Kaso wala na siya, istorya na lang siya ng kanyang pamilya, ng kanyang kaibigan, ng kanyang mahal sa buhay, sa lahat na nakakakilala sa kanya. Diyan mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita nyo po na hati ang opinyon ng mga tao. Merong proud sa ginawa niya, tuwang-tuwa na tinuturing pa nga siyang hero. Meron din naman mga naiinis, nagagalit at hindi gusto ang kanyang ginawa dahil parang nasayang lang ang kanyang buhay. Dahil ma-achieve niya man yun, wala naman na siya sa mundong ito. Alam niyo ang reality mga kaibigan, mga kapatid. Lahat naman ng tao dito sa mundo ay may kanya-kanyang goal. May kanya-kanyang gustong i-achieve sa buhay. May kanya-kanyang pangarap yan na gustong matupad. At yung taong yan na namatay doon sa kanyang pag-akyat sa Mount Everest, ayan yung gusto niyang makamit. Yan yung gusto niyang ma-achieve sa kanyang buhay. Ang maakyat ang tuktok ng bundok na yan dahil para sa kanya, yan yung main goal niya. Isa yan sa purpose niya kung bakit siya nabubuhay, ang maakyat ang Mount Everest. Kaya't sa bawat isa sa atin, mananampalataya ka man o hindi, normal na tao ka, mayaman o mahirap, lahat tayo ay may kanya-kanya tayong gustong ma-achieve sa buhay na ito. Pero ano nga ba sinasabi ng Biblia? Kung ano talaga ang tunay na pakinabang sa buhay na ito, na ano ang dapat mong ma-achieve. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Para sa taong yan ay willing siyang i-risk ang kanyang sariling buhay para matupad man lamang ang kanyang pinapangarap na makaakyat doon sa tuktok ng bundok ng Mount Everest. Kaya nga, doon sa mga nagko-comment ng negative, meron din nagsasabi sa kanila na ibang mga tao na sinasabi na hindi yan mauunawaan ng mga normal na tao yung kanyang ginagawa kung bakit niya willing isacrifice ang kanyang buhay. Pero babalik tayo doon sa binasa natin mga kaibigan. Ano nga ba ang pakinabang ng isang tao na makamtan niya man ang buong mundo kung ang kanya namang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno? Ibig sabihin, makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan, pera, bahay, magandang sasakyan, magandang buhay, lahat ng yan, makamtan mo man. Kaso anong pakinabang yan kung ikaw naman ay mapapahamak? Kasama na dyan sa sinasabing makamtan mo man ang sanlibutan ang iyong mga pangarap sa buhay, ang mga gusto mong i-achieve sa buhay mo. Katulad na lamang nung taong yan na ang kanyang nais ay maakyat ang tuktok ng bundok ng Everest. Isa yan sa kanyang pangarap. Isa yan sa gusto niyang makamtan sa sanlibutang ito. Kaya anong pakinabang, mga kaibigan, mga kapatid, kung maakyat mo man ang bundok na yun, kung ikaw naman ay wala pang kaligtasan, hindi mo pa nauunawaan kung saan tiyak na pupunta ang iyong kaluluwa. Hindi natin sinasabi na walang kaligtasan yung taong yan na namatay. Dahil ang tao, maliligtas yan kung yan ay merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pinupunto sa pangyayaring yan ay kahit na ikaw na nanonood dito, alam ko marami kang pangarap sa buhay, marami kang gustong i-achieve. Katulad na lang din ng taong yan na ang gusto niyang ma-achieve ay maakyat ang tuktok ng Everest. Ganon din naman ang bawat isa sa atin. Kaso anong pakinabang yan? Kung hindi mo rin pala tiyak kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos mo sa mundong ito, anong saysay ng lahat ng yan? Kaya sinasabi ng bersikulong yan, makamtan mo man ang lahat ng pangarap mo sa sanlibutang ito, kayamanan, karangyaan, lahat na, name it. Pero hindi mo pa pala nakikilala at tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, ay baliwala din lahat ng yan. Kaya't wala namang problema na magkaroon ka ng pangarap at gusto mong ma-achieve ang pangarap mong yan, ang mga goal mo sa buhay. Pakatandaan mo lamang kaibigan, kapatid, mas mahalaga muna na maunawaan mo na meron ka munang relasyon sa Diyos at totoo mong sinasampalatayanan ng Panginoong Jesucristo para lahat ng iyong pangarap at lahat ng iyong gustong i-achieve at mag-goal sa buhay ay magiging kapaki-pakinabang pagka meron ka ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Dahil kung wala ka pang pagkakilala sa Panginoon, hindi mo pa siya sinasampalatayanan, lahat ng yan ay walang pakinabang. Alam nyo yung totoong pakinabang? Ito, for me to live is Christ,
and to die is gain. Yan ang totoong pakinabang mga kaibigan, mga kapatid. Yung mamamatay ka na meron kang Kristo sa iyong buhay dahil ano pang pakinabang ng iyong buhay, ano pang saysay ng iyong buhay kung hindi mo rin naman pala nakikilala at sinasampalatayanan ng Panginoong Kristo. Dahil lahat ng yan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo, ay namumuhay ka lang ng ganang iyong sarili at hindi mo pa nauunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoong Kristo, meron ka ng relasyon sa Diyos, ay magiging pakinabang na sa'yo, ultimo, ang kamatayan. Kaya't yung mga nagko-comment na nangihinayang sila doon sa buhay ng tao, yes, emotionally ay pwedeng maramdaman yan ng isang tao. Pero alam nyo, sa Biblia, ang pagkamatay ng isang tao na merong Kristo sa kanyang buhay ay magiging pakinabang papalayan. Sa dinami-dami nating ginagawang walang kabuluhan sa mundong ito, yung tipong na-achieve na natin yung mga goal natin sa buhay, pero wala tayong Panginoong Kristo, ay walang saysay ang lahat ng yan, walang pakinabang yan. Yan yung sinasabi ng Biblia na binabasa natin kanina. Ang may totoong pakinabang kung ikaw ay meron ng Kristong tinanggap sa iyong buhay. Dahil dyan mag-uumpisa ang totoong paglalakbay mo sa mundong ito. Dyan mag-uumpisa ang totoong goal, ang totoong pangarap mo sa iyong buhay. Kaya't hanggang sa kamatayan ay magiging pakinabang na sa'yo dahil hindi ka na natatakot na ikaw isang araw dadating sa'yo ang iyong takdang araw. Pero kampante ka, panatag ka dahil meron kang Kristong tinanggap sa iyong buhay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.